Okay lang sa'yo. Okay, saan? Na fine, na sa'yo pa rin napunta yung role na to talaga. Bakit naging emotional ka kanina while you were explaining about it? Sa totoo lang, hindi ko alam. Ayoko pa naman umiyak. Kilala mo naman ako, lagi ako nakangiti. Pero siguro kasi talaga, ang dami kong pinagdaanan bago na palabas ng pelikula ko. Na from the day na binigay siya sa akin, tapos bigla nawala, tapos binalik na parang gano'n, may ganun factors. Parang ang hirap din eh. Pang ilang years ko na rin sa showbiz. So, grateful lang talaga ako. At every time na tinatanong ka talaga na parang bakit ikaw wala ka pang project, talagang paano mo hinahandle yung mga ganun? Like yung kanina nga kinikwento mo? Ito kasi mahirap sa industry namin. Parang ang dami everyday pumapasok. And then, of course, ikaw din mismo parang you also try to nagulat ako doon. Sorry na wala ako. So, every time may bagong pumapasok, every time may bagong PBB, especially during my PBB, madalas tinatanong sa akin, bakit hindi ka katulad nung itong big winner, especially teens na ako yung galing, parang ba't hindi ka katulad ni Kim Chu, ni James Reid. So, parang minsan nakakapanghina din ang loob. Pero I've been here na parang every time na may closed doors, parang every time a door closes, tapos an opportunity closes on you, minsan nakikinaan ka ng loob, but you still struggle to stay there. So, nung panahon na parang tinanggal sa akin ulit, parang grabe yung iyak ko talaga. Oo nga kasi di ba parang nag-iba-iba ka na rin ng image eh. Di ba parang nagpa-sexy ka na, di ba umabot ka doon sa parang calendar girl? Yes, pero proud ako doon. Proud ako sa Ginebra, proud din ako sa mga dati ko mga Pero bakit parang feeling mo hindi dumadating yung right project? Or God's time din talaga. Kasi na-realize ko na na parang kung para sa'yo, darating din para sa'yo tulad nito. Na even though minsan nakapanghina na ng loob, eventually kasi God will really bless you. Dumating ka ba sa point na gusto mo na mag-quit sa showbiz? Dumating ako sa point na may depression talaga ako. Kasi alam niyo talaga, hindi lang understatement yung hundreds of closed doors na yung experience ko here in showbiz. Parang from the very beginning, ang dami ko nang naranasan na may teleserye na ako, hindi natuloy, may movie na ako, hindi natuloy, may endorsement, hindi natuloy. So parang minsan talaga you have to be strong. And yun na yung admire ko sa lahat ng artists na they're very strong. Na to stay here in this industry, despite the ups and downs, despite not knowing what your work is tomorrow, you're still here, it's admirable. Pero hindi ka ba nanghihinayang na, kasi academically successful ka naman eh. Pero ba't parang, hindi ba yun na pupasok sa utak mo? Matalino naman ako and all, ganyan na. Pero hindi ba ito yung, baka hindi ito yung tamang karera para sa akin? Parang gano'n. Isip ko rin siya minsan na kailangan ko maghanap ng ibang path in case na hindi ito para sa akin. Pero mahal ko talaga yung ginagawa ko dito eh. And when you're passionate about something, mahal mo siya. Kahit gaano kasakit minsan yung mga pinagdaraanan mo, you're still there. So, pero wala ka namang tampo sa ABS? Sa ABS wala. Of course, sila yung nag-start para sa akin ng buong... Kasi mas more on si Regal pang nag-aalaga sa'yo eh. Pero sobrang grateful ko sa'yo. Kasi hindi ko alam na kung bakit sobrang dami nilang trust sa akin. Especially on these next two films. Yung sa yung Henerasyon. Tapos dito sa Papa Movie. So, grateful ako kay Mother Lily at kay Ate Rosel. And sana mabigay kong lahat para sa kanila din. And to, of course, mga nagsusupport sa akin for the past 7 years. Kanina may nag-message sa akin na parang si Myrtle, sinubaybayan namin since PBB up till now. Kung kilala niyo siya talaga, kung sinubaybayan niyo siya, parang you would support her. So, na-appreciate yung mga ganong klaseng comments. Myrtle, if we were going back doon sa panahon na big winner ka pala, ano yun sa tingin mo parang mga pinagsisihan mong hindi mo nagawa na sa tingin mo nakaka-apekto ngayon sa'yo, sa iyong career? Do you have any regrets pagdating sa career? Biggest regret ko siguro, pero alam ko naman hindi na natin mababalikan. The Yes. past is the past. Pero siguro if I knew what I had then,
I would have learned how to handle things. Kasi when you're 17, kasi ang daming binigay sa'yo, hindi mo siya agad na-appreciate. Kasi ngayon nare-realize mo na nandun na you had so many opportunities. Pero, hindi ko alam kung paano siya i-handle back then. I was too young, wala akong experiences sa showbiz. Parang super overwhelmed kasi Yeah. nangyayari. Alam mo, minsan kasi yung acting you need to have yung mga moments in life na mahuhugutan mo rin. Sana kung may ganun akong mga experiences back then, nung 17 ako, siguro mas iba yung naging approach ko sa lahat ng nangyari sa akin. Correct. Oo. Sa bawat opportunity na dumating. Kasi ngayon nare-realize ko na grabe, ang dami ng chances pala na nandun. Before, oo. Pero hindi ko Iga-grab nakita. mo na lang. Oo, hindi ko nakita. Ano yung mga kasi- example na pwede mong i-share ng mga opportunities before? Yung pwede lang. Yung sa kanila ni Yves, charot. Yung dapat may panghapon akong teleserye, na-lead na ako. Sinong gumanap doon? Hindi na siya at all tumuloy. Okay. Hindi na siya at all tumuloy. So, Right after na naging big Di ba winner kayo ka ni to? Yves yung tama ba? Yung ako love si team Kim, mo? siya si Bes. May serye na kami dapat. Oo, alam ko yun eh. Saka na-shoot na siya namin. Tapos hindi na tuloy. Baka ituloy ay palabas sa I Want. Di ba minsan gano'n? Oh, matagal na to. Yung may mga Super portions matagal na na to. na-shoot, Okay. alam ko pinapalabas sa I Want. Na-shoot na yung ilang days niya. Tsaka siguro back then, kasi hindi ko talaga nakita eh. Hindi ko Oo. alam kung gaano ka halaga. True. Ganun opportunity. Na ngayon naiisip ko na parang sayang. Pero gano'n naka-apekto sa'yo pag may nagsasalita na gano'n, na big winner ka, gano'n yun nakaka-apekto Before, sa'yo? masakit talaga siya. Na parang, ano kasi ako eh, I have to admit kasi, I'm an overthinker. Siguro dahil din sa sanay ako sa, gano'n na parang, everything na sinasabi sa akin, hindi kasi ako tulad ng iba na parang outright nagsasalita lang sa isipan ko. Every time someone says something to me, ina-absorb ko talaga kasi iniisip ko, kaya ba? So minsan parang naging thought na siya in my head. And I admit talaga, hindi ko alam if it's a thing for people na parang why do you overthink? Pero, hindi eh. Naisip ko rin talaga siya before. How about sa love life, Martel? During that time, like meron ka bang like inuna mo muna ang career mo over love life after na naging big winner ka or talagang nag-focus ka lang sa Hindi ako, always sagot ko, career over love life. So may mga na-sacrifice din na mga Ang dami. madami sila. Dami panahon na hindi ko talaga pinipili yung love or relationships. And Until now, is it until now yung pa rin ba yung priority ko pa rin ako until now is really career. So kumusta ngayon ang puso ni Martel? Are you seeing someone now? Kilala niyo ako, pag interviews hindi ako nagsasagot ng relationship questions. Hindi ako talaga sumasagot. How about since na-mention mo kanina about PBB? So, anong masasabi mo ngayon na nagiging controversial ulit ang PBB? Since naging part ka before ng PBB about the kissing ni Lou and nung isang housemate, Andre. So, is it normal ba na talagang sa tingin mo sa loob ng bahay ni Kuya, minsan nangyayari talaga ang mga ganito na hindi mo mapigilang ma-in love with your co-housemates? Season kasi namin nag-start yung PBB Teens na parang sumigat. Pero admittedly, when you're inside the house kasi, pag iilan lang kayo, you will fall in love with the people you're with. In love at career, and minsan romantically, pwede ka magkagusto sa kanila. Yung mali lang nila siguro is wala silang relationship, but they would kiss each other. Tapos parang, ano kasi yun, this millennia, na parang we're used to, hindi ko nga alam bakit, why everyone just parang As if sometimes, naman din nila ginagawa parang Oo, gano'n. parang as if naman hindi nyo nakikita Correct. sa bars, guys. Correct. Nangyayari Diba? Kung baka Oo, yung mga nagbabash, di ba? Na keso immoral, ganun. Buti na lang talaga, pinapangaralan sila ni Kuya. Na totoo naman eh, Yeah. mali naman talaga to kiss someone, tapos wala naman tayong relationship. Parang ano yung value mo sa sarili sa ganung panahon? Na parang you should still value yourself. Pero, wala eh. I mean, you see it in the bars every day. I'm not saying na it's normal, Yeah. but
at the end of the day, decision din ng bawat tao kung gagawin nila or hindi. But they should also just parang think twice about what they do. Ay, ano yung may nabasa kong chika na parang magkakilala daw kayo ni Joaquin? Tama ba? Yung bata pa siya. Siguro he was 7 years old. Okay. 13 ako. Si Joaquin, yung housemate. Kasi nag-music lessons siya dati. Tapos nag-music lessons din ako. So, pag nagkikita kami, bata pa siya noon, binibigyan ko siya ng mga pagkain, ng mga cookies. So, swear, sa Iloilo pa to. Tapos binibisita ko siya sa school niya. He's 6 years, 5 years younger than me. Bata pa siya. So, Ay, 19 siya. 19 siya, 24 ako, 5 years, 5 years older ako sa kanya. So, nung bata pa siya, parang little brother ko siya. Hindi ko nga alam Nung nalaman ko lang sa BBB na siya, grabe, I'm proud ako sa kanya. I'm proud for him. Actually, nagboto yung family ko for him. Nag-support kami sa kanya. Eh, pareho pa kayo matalino. Diba? Nakikita ko rin sa kanya na na overthinker din ka ata kasi oh my God. Pero ngayon ba nagkita na kayo ulit? Kasi lumabas na siya Sana soon makita ko siya. Sana makabisita ako. Saan ba sila nakatira ngayon? Alam ko may parang hotel na parang may Teka lang, ba't hindi ka pala nag-guest sa yung parang online show nila? Ng BBB. Last time in-invite na lang ako, pero hindi pwede. Gawa na ang dami kong schedules. So, hopefully in the future. Sa ngayon kasi, every day till March 28 may schedule ako. For the film. Pero nung opening, nandun ka ba? Yes, nandun ako nung opening. Okay. Pero nung teams pa. Yung kayo ni na Maymay. Meron ka na ba napupuso ang big winner? Hindi ko alam. Sa as of O di now? mo monitor ka ba? Nanonood ka din? Yung mga clips na nakita ko Mga clips na napapanood. Thank Thank you you. guys. Thank you.